Mapait na. Bakit nga po ba pumapait ang lettuce? Hello, kumusta po kayo? Welcome po to Happy Growers Channel. Ako po si Marco at sa video pong ito, atin pong pag-uusapan kung bakit pumapait ang letsugas. Ito po yung aking tanim na letsugas at kung mapansin po ninyo, medyo matangkad na sila at nung aking nga pong tikman ay mapait na. Ito po ay dahil ito pong letsugas na ito, sila po ay nag-bolt na. Medyo may katagalan na po kasi itong mga letsugas na ito nung aking tinanim, lampas 1 buwan na po. Kaya sila po ay nag-umpisa ng mag-bolt. Ano po ba yung bolting? Yan pong bolting, yan po ay parte ng normal na paglaki ng mga letsugas. Lahat po ng letsugas, saan man po nakatanim, sa hydroponics o sa lupa, sila po ay magbo-bolt. Ito po ay dahil ang letsugas, meron pong dalawang yugto yung kanilang buhay. Meron pong vegetative at meron din pong reproductive. Doon po sa vegetative stage po nila, yan po yung yugto kung saan nagpapalaki lang sila. At doon po sa reproductive stage, yan po yung yugto kung saan sila ay naghahanda ng mamulaklak at mag-produce ng mga buto na sila pong pagmumulan nung kasunod na henerasyon ng letsugas. Ano po? Kaya yung pong bolting, normal po yung nangyayari. At ang malimit po natin ginagawa, aanihin po natin yung ating mga letsugas bago po sila mag-bolt at sila ay bago pumait. Bakit nga po ba pumapait yung mga letsugas kapag nagbo-bolt? Ito po ay dahil kapag po pumasok sila doon sa kanilang reproductive stage, nagkakaroon po ng ibang metabolite yung ating mga letsugas. At yung pong mga metabolite na yon sa ating pong panlasa ay mapait. Normal lang po na sa ating pong pagpapalain ng lettuce, bago pa po sila pumasok sa kanilang reproductive stage o bago po sila mag-bolt, inaani na po natin sila para po pwede po natin kainin yung kanilang mga dahon na hindi pa po sila mapait. So, yan po. Normal lang po talaga na nagbo-bolt yung ating mga letsugas. Para po maiwasan ang pagpait ng ating letsugas, kailangan po natin silang anihin sa tamang panahon. Ang palatandaan po na papait na yung ating mga letsugas ay kapag nag-umpisa na po sila mag-bolt. Ano po ba yung mga palatandaan ng pag-bolt? Una-una po, yung dahon nila medyo nag-iiba na po yung kulay. Kung sa simula po ay medyo mapusyaw sila, magiging mas matingkad po na berde yung kanilang mga dahon. Kasunod po, ang mas kapansin-pansin talaga ay yung po nagkakaroon po ng pag-itan yung mga dahon sa kanilang mga tangkay. Tumatangkad po yung ating mga halaman kasi nga po sila po ay gustong magpatangkad para po yung mga bulaklak nila nasa bandang itaas. Pag po nasa taas sila, mas madali po sila ma-disperse kapag po nag-produce na ng mga buto yung ating mga letsugas. Ano po? Ngayon, marami po nagtatanong sa inyo, paano po ba may iwasan yung bolting? Hindi po natin may iwasan yan kasi nga po normal na parte po yan ng buhay ng mga letsugas. Ano po? Ang tanging paraan lang po para maiwasan yung ating pagbo-bolt ay anihin po natin sila bago sila mag-bolt. Ngayon, ano po ba yung mga factors na nakaka-apekto sa bolting? Unang-una po ay temperatura. Kasi nga po, ito pong ating mga letsugas, ito po ay sanay sa mga malalamig na klima. At doon po, sa mga lugar kung saan sila normally lumalaki, kapag po nag-uumpisa ng uminit ng panahon, yan po yung senyales nila na kailangan nilang mag-bolt para makapag-produce ng mga bulaklak at mga buto para sa susunod nilang henerasyon. Kaya dito nga po sa atin, kung saan medyo mainit po ang klima, medyo maikli lang po yung panahon na pwede natin silang palakihin bago po sila mag-bolt. Dahil nga po mainit yung paligid. Kumbaga, pagdating po nila doon sa punto na kaya na po nilang mamulaklak, ay mainit na agad yung paligid at mag-uumpisa na po talaga silang mamulaklak. Kaya nga lang po, dahil nga po dito po sa casa natin, sa hydroponics natin sila pinapalaki, kahit medyo maikli po yung ating growing period, inaabot lang po ito siguro ng mga 2-3 linggo, depende po sa variety. Sa akin pong karanasan, kapag po lumampas na po tayo ng mga 4-5 linggo, yun po, nag-uumpisa na po talagang mag-bolt yung ating mga halaman, lalong-lalo na po sa tag-init. Kapag po taglamig, kapag po malamig yung ating paligid, medyo mahaba-haba po yung panahon na pwede natin palakihin yung ating mga letsugas. Ano po, kaya po mapapansin po ninyo yung mga letsugas na pinapalaki ng mga lettuce growers, kapag taglamig, mas malaki po talaga komparado sa mga letsugas na pinapalaki nila kapag tag-init. Isa pa po, yung pong nabanggit ko kanina, dahil nga po sa hydroponics ito lumalaki, kahit po maikli yung ating growing period, dahil nga po mabilis silang lumaki sa hydroponics, kumbaga po nahahabol natin. Kung ito pong letsugas na ito, kung ito po ay sa lupa natin itatanim, dahil nga po maikli lang yung ating growing period, maliit pa lang yung ating letsugas na nakatanim sa lupa, ay magbobolt na po sila at papait na. Kaya po, mapansin po ninyo sa mga lowland, sa mga lugar na hindi malamig ang klima, ang letsugas po sa hydroponics lang po nagkakaiging mapalaki. Ano po? Kasunod po yung variety ng lettuce. Meron po talagang mga variety ng lettuce na sanay sa lowland
Kumbaga, nakondisyon po yung mga yan para lumaki sa mga mainit na kondisyon. Kaya hindi po sila basta-basta nagbobolt kahit po medyo mainit na yung panahon. Ano po? Yung pong unang dalawang factor na nabanggit ko, yan po ay may kaugnayan po dun sa Letsugas mismo. Ano po? Ito pong pangatlo, dun po sa kakain ng Letsugas. Meron po kasing mga tao na hindi nila masyadong nadedetect or nalalasahan yung pait ng Letsugas. Kaya po pag minsan, hindi ko po alam kung naranasan na po ninyo ito, yung pong kumakain po kayo ng Letsugas tapos napapansin na po ninyo na mapait na, pero yung pong kasamahan ninyo, dire-diretso lang nakain kasi hindi po nila nalalasahan. Kasi nga po, meron din po itong genetic factor. Yung pong mga receptors na nakaka-detect nung mapait na biochemical dun sa Letsugas, hindi po pantay-pantay sa mga tao, kaya meron pong ilan na medyo sensitive dito sa mapait na biochemical na ito, meron naman pong hindi. So, wala na pa tayong magagawa doon sa parting yun. Pero ang mahalaga po dito, ang ating takeaway dito sa video na ito, dapat po talaga, yung pong ating mga Letsugas, ma-harvest natin bago po sila umabot doon sa kanilang bolting. Yan. Kung nag-bolt na po yung ating mga Letsugas at medyo mapait na, meron po mga nagsasuggest na matatanggal daw po ito gamit ng ilang mga technique. Pwede po ninyo subukan, pero ako po, ang masasabi ko lang, hindi naman po ito magiging epektibo kasi nga po, yung pong mga biochemical na nagiging sanhin itong mapait na lasa na ito, ay ando na mismo sa dahon. At hindi po ito basta-basta matatanggal sa mga paraan na nabanggit, yung pong ibababad sa malamig o ilalagay sa freezer. Hindi po ito yung pong biochemical na ito, andun pa rin po sa mga dahon. At hindi po ito madidecompose gamit yung mga nabanggit na mga paraan. Kaya kahit ano pa pong paraan ang gawin natin, ando na po yan sa dahon. Meron pong ilan na sinasabi na igisa yung dahon. Hindi ko pa po ito nasusubukan, pero palagay ko po ang ginagawa nito ay i-mask yung mapait na lasa ng Letsugas. Kasi nga po meron na po itong mga sangkaps, kaya hindi na po natin masyadong malalasahan yung mapait na lasa ng Letsugas. Ano po? Ngayon, kung nag-bolt na po yung Letsugas, kung kagaya po ito sa akin, ito po isang eksperimento lang, pero hintayin ko na po itong mag-produce ng mga bulaklak at mag-produce ng mga buto, tapos po kolektahin po natin para po makita rin ninyo kung ano po yung itsura ng ating mga buto at saka bulaklak ng mga Letsugas. Ano po? Ayan, so in summary, para po maiwasan ang bolting, kailangan lang po nating agahan ang ating pag-aani. Kapag po medyo mainit ang panahon, mas mabilis ang bolting, kaya dapat po mas maaga nating aanihin yung ating mga Letsugas. Sa Snap Hydroponics po, i-share ko lang po sa inyo aking mga konting karanasan sa pagpapalain ng Letsugas sa hydroponics. Sa akin pong karanasan, gaya po ng iba ko pang nabanggit, pagka-transplant po ng ating Letsugas, yung unang 2 linggo, wala po kayong masyadong makikitang paglaki doon sa ating mga Letsugas. Ano po? Pero, pagkatapos po ng 2 linggong yon, makikita nyo na po yung tuloy-tuloy na paglaki ng ating mga Letsugas. Kaya nga po, yung pagkatapos po ng 2 linggo, magdagdag po kayo ng 1 pang linggo. After the 3rd week, maaari nyo na pong anihin yung ating mga Letsugas dahil nasa sapat na laki na po sila. Marketable size na po. O, pwede pa po ninyong pahabain 2 linggo pa po. So, bali, abutin po na pagka-transplant natin, up to 3 weeks, pwede pa po nating palakihin yung ating mga Letsugas. Pero, pag lumampas po tayo doon, pag lumampas po tayo ng 3 linggo after transplant, meron na pong malaking tsansa na mag-bolt yung ating mga Letsugas, lalong-lalo na po sa tag-init. Kaya po, mas maganda po na pag-eksperimentuhan natin. Ito po talaga, batay po talaga sa paligid natin at saka doon sa variety ng Letsugas na ating pinapalaki. Kaya kung malaking production po yung ating ginagawa, mas maganda po na pag-aralan natin at obserbahan kung kailan nagbo-bolt yung ating mga Letsugas na pinapalaki. Depende po dun sa ating panahon. Ang ballpark value po natin dyan kapag po lumampas po tayo ng 4 na linggo pagkatapos nating i-transplant, napakataas na po ng tsansa na magbo-bolt yung ating mga Letsugas. Bolting po. Bolting po yung dahilan ng pagpait ng ating mga Letsugas. Sana po ay naging kapaki-pakinabang yung ating talakayan at kung meron pa po kayong mga dagdag na tanong, maaari po kayo mag-iwan ng comment sa ibaba. Kung nagustuhan po ninyo yung ating video, sana po ay mabigyan nyo ito ng like. At kung gusto po ninyo makapanood ng mga video na kagaya nito, inaanyahan ko po kayo mag-subscribe sa Happy Growers Channel. Muli po ako po si Marco. Maraming salamat po sa panonood sa Happy Growers Channel. Happy growing po at ingat po kayo.